Muli magandang gabi and welcome to our Holy Mass celebration. Sa lahat po nandito ngayon sa loob ng simbahan, pati na rin sa live streaming, sa mga kayo galing ngayon, sa mga ibang sulok ng Pilipinas hanggang sa abroad, I would like to recognize and affirm your presence. Please be assured that God knows your situation and He listens to your prayers. Para po sa ating gagawin na pagninilay, ang gagawin natin ay titingnan natin yung mga magandang ehemplo ni San Jose, some of his good example, kung paano ito makatulong sa atin sa ating pakibaka para mapagtagumpay natin itong mga crisis na dumadaan sa buhay natin. Saint Joseph had good advices for us all. Dalawa lang. Una, pinapaala po sa atin San Jose na kung tayo ay naharap sa mahirap na sitwasyon, dapat kalmado lang, pumili ng tamang desisyon, at wag magpapadala sa agos ng damdamin. Pinakita na ito sa gospel kasi di pa siya nagsama ni Mary, pero buntis na. Kung iba siguro na lalaki, nagwala na siguro. Lalo na pa ngayon na may mga live streaming at may mga YouTube. Ang iba nga, sa sobrang galit, pinopost pa ang mukha eh. The first lesson I got na dapat daw kalmado ka lamang sa teacher namin, grade 1 yata kami o grade 3, sabi na aming teacher, pag may problema daw sa bahay, huwag ikikwento sa classroom sa mga kaklase kasi di madala naintindihan ang problema nito, baka ipagkwentuhan lang kayo. Ibig sabihin pala dapat kalmado lang, dapat alam natin ang tamang desisyon sa pagdala nating sarili, paano magbalanse ng sarili. Kahapon, nag-attend po ako ng isang online meeting. At habang patapos na yung online namin meeting, mahaba, 2 hours. Yung isa pala doon, gusto niya magkwento na niya kanyang karanasan kasi nagka-COVID siya. Sabi niya, baka makatulong itong advice ko sa inyo. Nakinig naman kami. Sabi niya, nang siya din nasa quarantine, marami siyang natutunan. At gusto niya, di na ito maulit sa amin. Sabi niya, ano ito? Napakalaga daw na pag nasa gitna ng problema, dapat kontrolado mo pa rin ang iyong sitwasyon at damdamin. Kasi kung hindi daw, kukontrolling ka ng pag-iisip ng mga damdamin at mga sitwasyon, gaya nangyari sa kanya. Kasi daw, unang niya natagpuan nyo ba yung letter na COVID positive ka, unang tingin niya pa daw na SARS-CoV-2, gumuguho na daw yung kanyang mundo. Nanghina na yung kanyang tuhod. Parang sa ilog, dahan-dahan na yung lupa, tinatangay ng agos. Tapos ng gabi daw na hindi niya makalimutan ng gabi. Ng gabi, di siya makatulog. Ang lakas daw ng tibok ng kanyang puso sa sobrang takot. Inisip niya daw na, naku, ito namang huling araw ko. Ano gagawin ko? Pressured siya, tansyon niya kanyang katawan. At sabi niya, lalo pang naapektuhan yung kanyang for 3 days, nanghina kanyang katawan. Pero after 4th day, nagkailaw siya ng kaisipan. Sabi niya, kailangan ko magdesisyon. Hindi pwedeng ganito ang buhay ko. I need to shift a gear. Sabi niya, yung para daw kambyo ng sakyan, dapat pilitin mo na ikambyo. Ipilitin mo talaga. Sabi niya, nagdasal siya, pinakalma niya kanyang sarili, nag-relax siya. Sabi niya, isipin daw na gagaling siya. Sabi niya, ikaw daw, sabi niya, realization niya, at the end of the world, at the end of it all, ikaw pa rin magdidesisyon sa sarili mo, kahit malakas pa daw yung agos ng negative thoughts and feelings. Tapos may isa din na nag-clarify, anong ibig mong sabihin na what do you actually mean? Parang, can you summarize what you are saying? Sabi niya ito, ikaw ang pipili ng mga bagay na iisipin mo. Hindi kung ano ang dikta ng sitwasyon at emosyon. Mga kapatid, I hope you learn also from his story. Tayo ang pipili ng mga bagay na iisipin. It's a good challenge to all of us. I don't know what you are undergoing right now, but I believe you have your own story. We try also to observe ourselves, study ourselves. How do we usually react kung ang mga
bagay-bagay sa paligid natin ay unti-unting gumuguho. What do we usually do immediately? What do we feel? What do we say? What do we do to one another? Maganda siguro, agapan natin kaagad ating sarili. Agapan kaagad by the help of God. Agapan. And remember Saint Joseph always. Remember Saint Joseph. Mary buntis na, ba't hindi siya nagwala? Always remember he is a very good example to all of us, to all fathers and mothers, to all children. Remember always Saint Joseph to deal properly, to always choose a peaceful way in settling an issue, to choose properly the thoughts. Kaya ang tawag sa kanya sa gospel, Joseph was a righteous man. Matuwid ang kanya pag-iisip, matuwid. So piliin lagi ang tuwid. But I know it's difficult. Kasi ako din eh. I'm a sickly person at simula pa kami bata, ang dami pinadaan ng pamilya namin problema. It's difficult but it's not impossible. Why not impossible? Kasi according po kay St. Thomas Aquinas, sabi niya, you can train yourself. Kaya mo naman i-exercise ang sarili. Parang muscle, di ba? Dati mataba, pero parang muscle ka araw-araw, may lalabas na bundok ng muscle. Ganoon din sa ating panloob. Kung araw-araw mo daw i-exercise ang sarili mo sa loob, dahan-dahan, may tutubo dyan. Good will become your second nature. Being peaceful become your second nature. Being mature will become your second nature. We can acquire good qualities para maibalance lagi natin ating sarili. But it needs a lot of grace, tulong ng Diyos. Ano itong grace? Especially pag nasa gitna na tayo ng problema, minsan nakalimutan natin yung mga humili ng pari, nakalimutan natin nagdasal tayo, nakalimutan natin yung mga teacher. Usually we forget what, at the end, what talaga yung, the natural of us will come out. What always remember, kahit lumabas tayo yung natural natin, stick to God's grace. Ano ibig sabihin nito? Naalala ko ng bata din ako, nakita nyo ba yung mga spaceship ng Amerika na pumupunta sa space? Yung sa air, pag doon sa space, maliit lang yung yung eroplano. Tapos pagbaba na pag naglanding na sa sa lupa, maliit lang. Pero one time, nanood ako ng launching ng isang space rocket. Bakit ang laki? Ang laki, 'di ba? Pero pag nasa naman, nasa ere, maliit. Kaya pala bago maka-launch ang isang rocket, kailangan may 3 malalaking tangke ng fuel sa paligid niya. Tapos doon sa rocket mismo, 1/4 lang doon yung eroplano. Yung another 3 levels doon ay tawag ay rocket launcher. Bakit mahalaga pala may 3 tangke at may mga launcher pa? Kasi yung pag-alis ng rocket dito sa lupa, may gravity kasi, di ba? May gravity. Parang it push you down. At yung eroplano naman, he will try his best to go up. Naisip ko ganoon din ang buhay natin. Ngayon, okay lang ako nagsalita na maganda, pero pag nasa harap na kayo ng problema, parang aagos ka rin talaga eh. Kaya ang iba, Father, nakalimutan ko na eh. But no, this is to remind yourself, parang yung spaceship, sige lang. Because God below you is helping you. Don't give up kasi ang spaceship naman, pag nakalampas na ng atmosphere, magiging magaan na siya. And that's what St. Thomas tells us. Holiness and goodness can become our second nature. So remind also your family members, people around you, na the Lord is so good. He will help us. Pangalawa naman, na pwede po matutunan natin kay Saint Joseph, yung kanyang pagyakap sa misyon na binigay sa kanya ng Panginoong Diyos, na maging ama ni Jesus at maging asawa ni Maria. Di niya ito naintindihan. He cannot understand. Saint Joseph, he cannot understand bakit ito buntis na, bakit Holy Spirit, bakit si Jesus tagapagligtas. But even he cannot understand many things, he embraced it. Siguro like Saint Joseph, marami din mga bagay sa buhay natin we cannot understand. Why we are here on earth, what are we here for? But we can really fully understand what we are here for. We cannot understand why bad things happen to us.
even when we are doing good and praying, we cannot really fully understand bakit siya naging asawa ko, bakit kayo naging mga anak ko, o sa mga anak naman, bakit di ko maintindihan, bakit ako dito sa pamilya pinanganak sa pamilyang ito, ano kayang purpose ng Diyos, bakit ako dito nilagay, o bakit ako pinanganak pa, o why people hurt me in the past. I tell you, we really can understand many things. But like Saint Joseph, though we cannot understand, we embrace life because we are already here. There's no more turning back. Friends, again, many things we can understand because our understanding is limited. But just like Saint Joseph, embrace what God has set for you. Even you cannot understand everything. Ang mahalaga for now, just do what you can and the rest, leave it to God. Basta sa tulong ng Diyos, sikapin lang na maging mabuting magulang sa mga anak, ama sa pamilya, ina sa mga anak. As the most important, maging mabuting tao. Sabi ni St. Thomas Aquinas, kahit iba-ibang ating mga rota sa buhay, we have a common destination to live well our life. And tell the Lord in your misunderstanding, confusion, tell the Lord, Lord, this is the best I can be. This is the best I can offer to you. And I tell you, bahala na po ang Diyos mag-multiply. Just remember yung kwento sa gospel, yung multiplication of loaves. Di ba, ang na-offer lang nila kay Jesus, 2 fish at 5 bread. That symbolizes our unworthiness and limitations. Pero kahit 2 bread, 5 bread lang yung 2 fish, but the Lord bless it and make it grow. Siguro di po sa atin, offer the best you can think you have and offer everything, even your insecurity, your self-doubt, even your discouragement of life. Still, we believe God will use it for His purpose. And always make yourself available for His use. Kasi later on, I tell you, before your eyes, God Himself will make things fall into place. Then you will understand. But for now, maybe not. But just continue. To close this homily, I will just give you a good story para po to illustrate to you what I'm talking about. Di ba si Jesus dumating sa buhay ni Maria at Jose? Nagulo tuloy yung buhay ni Jose at ni Maria. Kasi engaged na sila, Jose at Maria. Then Jesus came. Pero fast forward dapat, what happened after 33 years when Jesus died on the cross? Itong bata inilagaan ni Joseph became the source of salvation to all. You see? Fast forward. Pangalawa naman, itong si Jesus, fast forward 2,000 years ago, then we have the church, the Eucharist. At sa simbahang ito na inilalayan ni San Jose, ang simbahang ito ngayon na pinagmumulan, pinagalingan ngayon ng panampalataya, pag-asa at ilaw, na kung saan nandito tayong lahat kumakapit at nabubuhay. So God bless everyone.